Update nga tayo sa Gilas Pilipinas. Inilabas na nga ng FIBA ang latest FIBA World Ranking Men sa basketball. At ang ating Gilas Pilipinas talaga nga namang nakakalungkot dahil kulelat tayo at bumagsak pa tayo ng ikatlong baitang. Dito nga makikita natin ang China number 30, number 31 ang Lebanon at eto na nga ang ating Gilas Pilipinas. Number 39 na lamang sa ranking. Dati nga number 36, bumagsak tayo ng ikatlong baitang at 39 na lamang, samantalang ang Jordan, dito nga makikita natin ang number 41 at isa nga ito sa mga makakalaban ng Gilas Pilipinas sa fourth window. Samantalang ang Japan number 22 at nananatiling maganda ang kanilang standing. Ang Iran number 26, isa rin ito sa mga makakalaban ng Gilas Pilipinas sa fourth window. At number 25 naman pala itong New Zealand, maganda rin ang kanilang ranking sa FIBA. At marahil kaya bumagsak ang ranking ng Gilas Pilipinas sa FIBA ng ikatlong baitang dahil sunod-sunod ang ating mga pagkatalo sa second window at gayon na rin sa third window. Hindi nga tayo nakabawi sa New Zealand sa second window at gayon na rin sa Australia, at pagdating naman dito sa third window, ganun din ang nangyari. Hindi man lang tayo nanalo sa New Zealand at gayon na rin sa Australia. Kaya naman ayan ang naging epekto sa FIBA rankings at tuluyan na tayong bumagsak sa ikatlong baitang. Dati 36, ngayon 39. Masakit nga yan dahil alam naman nating lahat na hinahangad natin na tumaas ang ranking ng ating Gilas Pilipinas. Kaya lang sa sunod-sunod kasi na pagkatalo, diyan talaga nakakaapekto ang ranking. Kaya naman sa paparating na fourth window na mangyayari sa August, kailangang makabawi ng Gilas Pilipinas upang tumaas naman ang ating ranking at maipakita natin na malakas ang kupunan ng Gilas Pilipinas. Kailangan kasing maipanalo natin ang dalawang laban kontra Iran at Jordan dahil dyan din nakasalalay ang pagpasok natin sa fifth window. At syempre upang ma-qualify din tayo sa paparating na FIBA World Cup na gaganapin sa Qatar. Medyo crucial talaga ang laban na yan dahil malalakas ang Iran at Jordan at hindi pwedeng maliitin ng ating kupunan dahil powerhouse din ng mga yan at sa kanilang grupo sila ang number 1. Kaya naman mapapalaban talaga ang ating Gilas Pilipinas at kailangan ng matinding ensayo, preparasyon, matinding game plan at kung maaari ay pwedeng magpalit ng players na mapapakinabangan yung mga shooter. Ayan sana ang maasikaso ni Coach Tim Cone dahil isang maling galaw lamang at matalo ang Gilas Pilipinas ay malaking epekto na yan sa pagpasok natin sa World Cup at lalong-lalo na sa ranking. Kaya naman bawal talagang magkamali ang Gilas Pilipinas sa fourth window at kailangang maipanalo natin ang dalawang laban. Binigyan na nga tayo ng partida ng FIBA dahil gaganapin ang laban dito mismo sa ating baluarte. Kaya naman mas mahaba ang ating preparasyon sa atin ng crowd, sa atin ng home court. Ang kailangan na lamang natin ay maipanalo talaga ang dalawang laban kontra Iran at Jordan at napaka-crucial nga yan. At kailangan ding makabawi tayo sa mga masasakit na pagkatalo sa second window at sa kakatapos lamang na third window kung saan wala nga tayong naipanalo kahit isa. Kaya naman sa pagkakataong ito sa pagpasok ng fourth window ay kailangan na talagang makabawi ng Gilas Pilipinas at maipanalo talaga ang dalawang laban. At kung kayo naman ang tatanungin, sa tingin nyo, ano kaya ang pinakamagandang solusyon upang ang ating Gilas Pilipinas ay manalo kontra sa Iran at Jordan? Anong nakikita nyong paraan? Sa player ba? Sa coach? Sa game plan? Maaari kayo magbigay ng komento sa comment section. At bago nga tayo magpatuloy, shout out muna dito kay Malyari Mascareñas at sa kanyang office mate sa Supreme Court of the Philippines, Manila Branch, media support at sa 5 judge. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa aking maliit na channel. Samantalang sa ibang balita naman, Jordan Clarkson at si Travis Scott pinalabas sa NYC Club matapos ang kumusyon. Nagkaroon ng tensyon sa isang exclusive nightclub sa New York matapos umanong magkaroon ng kumusyon na kinasangkutan ni Jordan Clarkson at international rapper Travis Scott. Ayon nga sa ulat ng TMC, dumating ang mga pulis sa Seroban noong Sabado ng gabi at ineskortan palabas ng venue si Clarkson. Lumabas din sa mga kuhang inilabas ng TMC na tila pinapakalma ang sitwasyon habang nasa labas ng club
ang NBA star na si Jordan Clarkson ng ating kababayan, mukhang nagmaoy. At sa ngayon nga wala pang inilalabas na opisyal na pahayag sina Jordan Clarkson o Travis Scott tungkol nga sa insidente at wala ring naiulat na naaresto kaugnay ng nangyari. Talaga nga namang Pilipinong-Pilipino itong si Jordan Clarkson at nagmaoy. At kung nagustuhan mo ang video na to, paki-like naman, paki-subscribe, pakipindot ang notification bell para updated ka sa susunod kong i-upload.